Magandang hapon, mga elementary pre-service teachers. So I am here once again, your professor, Mr. Landamir Caritan, no, uh, to discuss the new topic in MTB-MLE. So this topic is entitled The Journey of Literacy from Emergence to Fluency, a pedagogical framework for future elementary educators. So, yeah. So, these are our agenda and the subtopics. You know. So, theoretical foundations, understanding emergent literacy, instructional strategies, developmental continuum, and the synthesis for success. So, when we say emergent literacy, um, ito yung isa sa mga topic natin, isa sa mga subtopics natin. So emergent literacy refers to the skills, knowledge, and attitudes that the developmental precursors to conventional reading and writing. So meron din akong sample dito na Tagalog para mas madaling maintindihan. So as future teachers, your role is not to force early reading, but to facilitate the development of these foundational skills through rich and meaningful experiences. So our goal is to create a fertile ground for literacy to grow naturally. Yan, malalaman nyo mamaya, no? Ito na yung pinaka-Tagalog context, no? So, ang emergent literacy o pag-usbong ng literacy ay tumutukoy sa mga paunang kaalaman, kasanayan at saloobin sa pagbasa at pagsulat bago pa man ang formal na pag-aaral. So, yun yung pag sinabing formal education, papasok ang bata sa school. Yun, automatic ang tawag doon ay formal education. So, yan. So, base nga rito ay yan. Bilang mga guro, mahalagang maunawaan ito upang makabuo ng mga angkop na estratehiya sa pagtuturo na nakaugat sa wika at kultura ng ating mga mag-aaral. Yun yun. Yan yung sinasabi kanina. So, paano ba natin matatayo yung foundations of literacy? Yan. So, kung pagbabasihan natin yung zone of proximal development ni Vygotsky, si Lev Vygotsky. So meron dito para ito makikita nyo dito sa taas, no. Um, makikita nyo dito sa diagram na ito, no, on how to before we start with the conventional reading and writing, what are the things that we must do first? Or not only the teachers but also as member of the family, halimbawa may anak ka or meron kang kapatid na bata, ano ba yung mga dapat na mangyari para ang mga bata ay mag-develop sa conventional reading and writing. So number one, oral language. So kailangan bata, they know the oral language, no? Kahit hindi pa muna, yun muna yung mga dapat na gawin, no? Ah, yun yung dapat niya matutunan, magsalita, no? Malaman yung lengguwahe. Yan. Sumunod, ito na yung vocabulary, yan. Yung mga salita, yung mga kahulugan ng mga salita. Sumunod yung phonological awareness, yung sa sound, no? Mamaya, i-discuss ko isa-isa to. Print awareness, narrative skills, and letter knowledge. Tapos, pag okay na lahat yan, saka tayo papasok sa tinatawag na conventional reading and writing. Yan. So, this model reflects Vygotsky's zone of proximal development. Yan yun. So, yung parang, alam nyo na, yung term na laging lumalabas kapag lumalabas din yung pangalan ni Vygotsky, no? Scaffolding. Yan. So, scaffold students from their current abilities towards independent literacy. Tulad nyo, mga college students na kayo, you know how to read and write na. Diba? Siyempre, may mga basihan kung paano natin gagawin yon. Yan. So, what are the key components of emergent literacy? Ito na po yung sinasabi ko kanina, no? Una, oral knowledge. The ability to speak and listen with understanding. So, alam niya na kung halimbawa sinabi niya, punta ka sa kanan. Ayan, ayan. Pupunta na siya sa kanan, hindi pupunta sa kaliwa. Ayan.
Vocabulary, knowing the names of things, concepts, and ideas. Yan. Alam niya na yung concept ng bad and good. Uy, masama yan. Bad yan. Yan. Tapos, siyempre, mga ideas. Yan. Sumunod naman, the phonological awareness, the ability to hear and play with the smaller sounds in words. Yan, isa-isay natin mamaya yan. Sumunod naman yung print awareness, noticing print, knowing how to handle a book, and understanding that print carries meaning. So dati nakikita lang nila letters A, ganyan. Pero hindi na nila nakikita, hindi pa nila nakikita yung essence, yung kahulugan ng letter A. Kaya nga 'di ba madalas sa mga flashcards may picture tapos tsaka lang merong nakasulat na word. Kasi ang mga bata, they don't know sa umpisa, they don't know the meaning of the print. They don't have the print awareness. Narrative skills, the ability to retell stories or describe events. Letter knowledge, yan. Knowing that letters have names and are different from each other. So, ito na. Print awareness. So, this was first coined by by theorist Mary Clay. So, it is the child's understanding that written language is related to oral language. Kasi siyempre yung una, yung mga bata, salita lang sila ng salita. Pero ngayon, habang tumatanda na sila, marirealize sila na yung mga nakasulat na bagay na yan, may katapat siya. You know? May katapat siya na yung alam yung sinasalita natin, may katapat siya ng mga letters na pwedeng isulat. So, ito na yung yung sa print awareness nila. So, concepts about print. For example, print carries a message, book conventions, alam na nila kung paano magbasa ng libro, no? Sa ating mga Filipino, syempre, mga Filipino, ayan nagbabasa tayo from From right to left. Kaya yung libro natin from din ang basa, no? From right from sorry, from left to right. Ngayon ang mga Japanese sa on the other hand, baliktad yung libro nila, nasa likod. Kung titingnan natin nasa likod. Pero kasi yung kanilang way of o manner ng pagsusulat is from right to left. Na kung di ako nagkakamali, no? Ganun sila magsulat. From pababa, tapos right to left. So, the metalinguistic understanding that words are separable units. Yun. So, pag sinabing metalinguistic, so naiintindihan, no? Naiintindihan niya, no? Yung tungkol sa, yan nga, no? Words are separable units. So, these are the examples of print awareness. Oops, teka, ayusin ko muna sandali ito, ha? Ayan. Parang nagulo siya. Oo nga pala kasi nga pinalaki ko tong Ayan. So, ito po yung mga halimbawa ng print awareness. A child holding a book correctly and turning pages. A toddler pointing to a Jollibee sign recognizing the logo. Yan. A child running their finger under the text as teacher reads. A child identifying the first letter of their name on a classroom chart. Yan yung mga halimbawa. Yan. So, why is print awareness crucial? Bakit kailangan yung print awareness? So, without print awareness, phonics instruction is abstract and meaningless. So, tsaka lang natin maituturo yung phonics, yung sound ng bawat letters. Kung hindi nila alam yung mga nakasulat doon sa print, paano nila mayihimay yung sound? Diba? Mamaya malalaman nyo yun, no? Yung sa phonetics. Yan. So it is fundamental realization that unlocks all other literacy learning. So it answers the child's implicit question, why should I pay attention to these symbols? Your instruction first establish this why. So halimbawa, alam ko sa ibang section, ah, yun. Yan. Teka lang, maghahanap tayo dito.
So ito ba, halimbawa, this one. Ito. Papakita ko sa inyo. Yan. Yan. Itong word na to. Yan. O, naiintindihan nyo ba yan? Yan. Sige nga, basahin nyo. You should pay attention. Basahin nyo yan. Diba? Basahin nyo. Basta basahin nyo yung, at saka yung kahulugan niyan. O. So, dito sa pinakita kong Chinese character, parang hindi pa kayo magpipay ng attention kasi hindi nyo naman, unang-una, hindi nyo naman gagamitin yung Chinese character. We are using the Greco-Roman alphabet, di ba? Kaya walang ano sa atin, walang kinalaman sa atin yung mga Chinese character, Japanese characters, Korean characters. Kasi sa language natin, we are using the Greco-Roman alphabet, di ba? Yun din yung mga bata, kailangan nilang malaman yun. Yan. Kailangan nilang malaman yung essence. Bakit? Bakit kailangan kong pag-aralan to? Ayun. So, sana naintindihan nyo na yung sinasabi ko, no? Ayan. Ayan, ito yun. Kumuha pa ako sa internet. Meron nga pala ako nilagay dito. Ayan. Ayan. So, fostering print awareness. So, read aloud daily, single most important activity. So, read aloud daily. Point to the words. As you read, move your fingers under the text. So, ganun yun, ano? Ah, kunyari ikaw si teacher, magtuturo ko sa mga elementary students, the single most important, read aloud. Yan. Turuan mo ang mga bata na magbasa ng ano. Tapos point to the words as you read. Yan. Yan. Ganon. Para matuto ang mga bata. So, sa classroom, ganun ang gagawin. Ano? Daily read alouds. The single most important activity, use a pointer. Yan. Kung hindi ano naman, kung meron kayong pointer o kaya ruler, ganon. Ngayon, kasi high-tech na kayo, pwede na kayong may pointer. Yan. So, label the classroom. Create a print-rich environment. Kaya nga sa mga preschool na mga bata, lalo na, ang daming mga pictures. Tapos, halimbawa, A, apple, B, banana, lahat yun. May, may, may kaakibat or corresponding images of things or animals or people that starts with a certain letter. Morning message, compose a daily message to and with the students. So environmental print, create activities using logos and signs familiar to children. Yan. Environmental print. So from awareness to action. So developing reading and writing strategies. So creating a print-rich environment, yan. Kailangan daw merong accessible book corner. Sumunod, labels on objects. Yan. Posters with rhymes, poems, and alphabets. Dedicated writing center with materials. Displaying children writings and drawings. Yon. Kaya nga, dun sa school namin, ano ba yan? Dun sa school namin, yung mga classroom doon, yung mga pambata, alam nyo ba? Yung mga pang-elementary, ay, usually, hindi elementary, preschool talaga, yung mga gawa ng bata, dinidikit ni teacher sa blackboard. Kasi parang nagbibigay yan ng sense of pride sa mga bata na achievement nila yun eh. No, nakapag-drawing sila. Yan. So, ganun pala ang purpose noon. Hindi yun basta dinidikit lang ni teacher. Pero yung mga bata, kasi iba kasi yung psyche ng mga bata sa psyche ng mga elementary, sa junior high school at saka sa senior high school. No? Pagdating ng mga senior high school, medyo bare na ang mga classroom eh. Because they don't need visual, some of them do not need visual elements na for them to learn. But for the preschool especially, they need many visuals. Yan. Siyempre, kailangan din ng dedicated writing center with materials. Yan. Posters with rhymes, poems, and alphabets. Yan.
So choosing appropriate print materials, so these are age appropriate or culturally relevant. Reflect your students' lives and experiences. Huwag na kayong maglagay ng mga katulad ng sinasabi ko sa inyo na huwag niyo example yung White Christmas, no? Bawa magpo-post ka ng kanta, lyrics ng kanta, I am dreaming of a white Christmas. They cannot relate to it because we don't have snow here in the Philippines. Instead, uh, place uh, an image of children playing outside or nangangaroling tapos with parol. Yan yung ating ano eh. Yan yung ating kultura eh, no? We cannot relate to those white Christmas thing. But we can relate but we can relate to parol. Yun. So, siyempre, yung decodable versus leveled readers. So, understand the purpose. Decodables allow students to practice specific phonic skills. So, leveled student readers focus on overall comprehension. Yan. So, decodable, ito yung mga, readable, yung parang babasahin mo. No? At babasahin mo lang siya um, para ma-practice yung mga bata. Ano? Yung ma-practice yung phonic skills nila. Kasi yung decodable, binabasa yan. Ha? So predictable and repetitive text. So excellent for building confidence and fluency in emergent readers. So for example, yan, ayan, bata, taba, di ba? Papa, mama, mga something like that. Kasi nagkakaroon sila ng mastery doon. At dahil nagkakaroon sila ng mastery doon, mas nagiging eager sila. Nagkakaroon sila ng mastery and confidence sa pagbabasa. At dahil nagkakaroon sila ng mastery and confidence sa pagbabasa, they will continue to read. Siyempre, maglagay din ng mga fiction, non-fiction, poetry, and local folklore. So, magkakaroon kayo ng tinatawag na genre variety. So, interactive read alouds. Yan. This is a core instructional practice for modeling fluent reading and comprehension strategies. So, paano ang gagawin ni teacher? So, kailangan ma-activate yung prior knowledge and set a purpose for reading. Yan. So, activate prior knowledge. Ano ba yung nalalaman nila ng mga bata? Yung priori. Yan. So, yung ibig sabihin, prior knowledge. Think aloud to model metacognition. Ask text-dependent questions. Explicitly teach new vocabulary. Yan. So, ayan na, text-dependent questions ha. Ibig sabihin, yung mga sagot, dapat mayroong mga words na uh, mga new words na pwedeng lumabas. So guide a discussion that encourages high-order thinking and text-to-self connections. Yan yung dapat yung gawin bilang mga elementary school teachers. Tandaan nyo rin yung tinatawag na dialogic reading. Yan. So, research-based strategy to boost oral language and comprehension. So, the goal is to shift the role of storyteller to the child. So, use the crowd prompts as a framework for your questions. C for completion, R for recall, O for open-ended, W for WH questions, D for distancing. So, ito yung ibig sabihin ng acronym na crowd. So, C, yan. Teka lang po ah. C, completion prompts. So, what it is, ask the child to finish a sentence or phrase from the story. So, encourage children to pay attention to story structure, rhyme, and meaning. Yan. So, sila ang patatapusin mo. Yan. Brown bear, what do you? Sasagot yung bata. C. Ano kaya, yung ginawa natin na nakaraan, ako ay may lobo, lumipad sa... Yan. Sasagot ng mga bata. Siyempre, ang sagot doon, langit, di ba? So, antayin mo sila kung ano yung maisasagot nila. Langit, no? Lumipad sa langit. Yan. Yun yung tinatawag na completion prompts.
Sumunod naman, recall prompts. So ask the child to remember something that already happened in the story. So strengthens memory, sequencing, and comprehension. So halimbawa sa Tagalog, sa Filipino, no, ano nangyari sa bata? No, ay ano yung ginawa ng bata sa kwento? Yan. Tapos, ayun, ano yung nangyari pala sa lobo, mali pala yung tanong ko. Ano yung nangyari sa lobo na binili ng bata? Yan. Ang inaasahan nating sagot doon, syempre, yung lumipad sa langit. Yan. Yan, yung recall prompts. Open-ended prompts. So, ask broad questions that let children think and talk more. Expands vocabulary, oral expression, and critical thinking. So, pwedeng sabihin mo na, halimbawa, may picture ng batang may lobo, yan. Tapos yung parang naputol na yung sinulid ng lobo. Ano kaya yung nangyari sa picture? Ano yung nangyayari sa picture na yan o sa larawan na yan? O ano? Yan, sasagutin nila, ay, putol na po yung lobo. Baka po lumipad na sa langit. Yan. So, yun yung tinatawag na open-ended prompts. So, sila yung bahala na magbigay ng ending. Yan. Siyempre, WH prompts ask questions starting with who, what, where, when, why, and how. So, develops comprehension skills by focusing on details. So, what do you think the caterpillar was so hungry? So sa details tayo. Ayan. Ayun. Ah, bakit hindi na nakita ng bata? Ayan, WH question yan. Bakit hindi na nakita ng bata yung lobo pagkatapos lumipad sa langit? Yan. Siyempre, ang inaasahan na sagot natin dyan, kasi po sir, pumutok na pala. Yan. Yan. So, yun yung nakuha nyo. So, yun yung mas, ano yan eh, mas higher order yung mga who, what, when, ano yan, when, why, how. Yan. So, naiintindihan nila, mas naiintindihan nila kapag nagbigay tayo ng ganong klase ng question. Siyempre, distancing prompts connect the story to the child's own life experiences. Yan, builds background knowledge, personal connections, and deeper comprehension. Yan. So, kayo ba, class, naranasan nyo na rin bang mawalan ng lobo minsan sa buhay nyo? Yan. So, ayun. So, pag may sumagot, yes, meron po. Nangyari po, teacher. Paano nangyari? Ano yung naramdaman mo? Yun yung tinatawag na distancing prompts. So, baka kasi may nakaka-relate doon sa bata ah, na lumipad yung kanyang lobo at lumipad, ano, meron siyang lobo at lumipad sa langit, hindi niya na nakita, pumutok na pala. So, pwede nating itanong yun sa bata. So, yun yung tinatawag na crowd, no? Dialogic reading. Yan. So, itutuloy ko, i putputuluin ko muna rito, no? Para hindi kayo masyadong ma-overwhelm na naman. Kasi sabi nyo, kahit 30 minutes, nahihirapan kayo eh. Upload ko na lang po to maya-maya. Okay, okay. Basta sasabihin ko ibibigay ko mamaya yung karugtong nito. Maraming salamat. Thank you.